Hi guys, good afternoon. So it's 12:30 here. Andito kami sa Mount Vernon. Yung aking asawa andun nag-order ng drinks. Katapos lang niya mag-renew ng license. So, may kakwento lang ako guys kasi siguro masasabi kong scam kasi hindi ako binayaran. um, May pumunta sa bahay, kapitbahay namin. So lagi ko yun pinupuri guys kasi nababaitan ako sa kanya kasi yung parang nasisipagan ako sa kanya kasi napakasipag niya, kung ano mga binubutingting niya, nakikita ko siya araw-araw ganun kasi kapitbahay nga lang namin siya, malapit lang siya sa amin ganun. Tapos nung Sunday guys, Monday guys, pumunta siya sa bahay. Sabi niya baka pwede ko daw siya lutuan ng pagkain. Tapos ako naman syempre natuwa naman ako kasi sabi ko kahit papano, kahit kakapiranggot, mayroon kang kikitain, 'di ba? Tas ganun na. Eh di masaya ako, sabi niya lutuan mo ako, may bisita akong dadating, sabi niya mga 6 na person, sabi niya, plus sila pa mag-asawa. So mga pang-8 tao yung lulutuan ko. So nagtanong lang siya kung ano yung pwedeng iluto na nasa labas ako guys. Ayan, nandito ako nakatingin sa labas. Nagtanong siya kung ano yung pwede ko lutuin na yung mga finger food, mga ganon. Tapos nagsuggest naman tong asawa ko kung ano yung pwede kong lutuin. So sabi ng asawa ko lumpia at saka empanada. Kasi gustong gusto yun ng asawa ko, lumpia at saka empanada. So parang yun yung nasuggest niya. Tapos sabi naman nitong gusto mag-order, dapat daw kahit paano may kanin. So kaya sabi naman ng asawa ko, oh gusto mo shrimp fried rice. Shrimp pa ha, ang mahal ng shrimps. Tapos ang nangyari guys, nung Lunes na yun, kasi sabi ko kung gagawa ako ng lumpia tsaka empanada, masyado matrabaho yun. So ang nangyari guys, nung Lunes na yun ng gabi, pumunta kami ng Safeway, namili kami ng mga kailangan kong ingredients. Tapos sabi ko kasi sa Martes mag-i-start ako ng maagang mag-prepare ng lumpia tapos empanada, ganun. Kasi sa Miyerkules niya maaga niya kailangan sa Miyerkules 9:00. So wala na akong time sa Miyerkules ng mga empanada tsaka lumpia. So yun guys, siguro Martes nag-start ako magluto 9:00. Inuna ko yung lumpia, tapos sinunod ko yung empanada. Siguro 9:00 ako nag-umpisa guys, natapos ako hanggang 9. 9:00 anong pinagagawa ko. Kasi hanggang ngayon nagsisink in pa rin sa alaala ko yung ganon, yung na-scam ako. Parang sabi ko, tingin ko pa naman sa kanya ang bait-bait niya. Tapos yan guys, natapos ako alas 5 o 5:30, mga ganon. Kasi pag parang nagpahinga muna ako bago ako naghugas ng mga kalat ko kasi sobrang pagod inabot ko. Tapos yung mga braso ko ang sasakit kasi kakamasa ng ang hirap magmasa sa empanada. Tapos ang nangyari guys, nagluto na ako. Tapos hindi na kasi ako bumili ng kagaya ng bigas, tapos yung harina, tsaka butter, tsaka gatas kasi may stock na kami nun sa bahay. So hindi ko na yung sinama sa budget niya. Basta yung resibo lang na binili namin sa Safeway, yung mga wala lang, yun lang yung binigay ko sa kanya. Hindi ko na chinarge yung iba na kagaya ng bigas, na flour, ganun. Hindi ko na yun chinarge. Hinayaan ko na yun. Tapos ito na guys, nung Miyerkules na nagluto na ako, pinuntahan niya mga 9:00, sakto yung
pagkain. Tama-tama hindi pa nga ako natatapos sa fried rice ko. Pagdating niya siguro mga 5 minutes. Mga 5 minutes pa bago ako natapos, kaya nagkwentuhan muna sila ng asawa ko habang, kasi yun yung huli kong niluluto, yung fried rice. Tapos sa madaling salita guys, nakuha na niya yung pagkain. Tapos sabi niya, hindi naman siya nagbayad nung araw na yun. Tapos sabi niya mga 3:30 daw makakauwi na siya, sabi niya. Kasi dadalhin pala niya yung pagkain dun sa, ewan ko kung saan niya dadalhin, basta ganun. Tapos ang nangyari guys, pag kinahapunan syempre, wala naman. Tapos hanggang sa Huwebes, wala din. Wala namang bayad na Tapos nung kahapon, pinuntahan ng asawa ko doon, sinisinyasan niya daw, may kausap daw sa cellphone. Tapos kanina naman nadaanan din na naman namin, na naman siya, may may pinagkakabisihan na naman siya. Tapos yun, sabi ko sa asawa ko, tingin ko lang ha, hindi yan magbabayad. Kasi kung magbabayad yan, magsasabi siya kung kailan siya magbabayad. Okay lang naman kung walang pera di ba? Basta yung magsabi lang. Kasi tayong mga Pinoy, madali naman tayong makaintindi. Basta ipaintindi sa atin, hindi yung gagawin tayong manghuhula, di ba? Pero ako guys, din na ako umaasa na magbabayad. Kasi nung kinuha niya yung pagkain, sabi niya kinahaponan din babayaran niya ng pag-uwi niya galing ng na yun. Nakalipas na ilang araw na, 3 araw na, wala. Tapos dinididma na kami. Kaya sabi ko sa asawa ko, hayaan na niya, sabi kong ganun. Okay lang naman, sabi ko. Pagkain lang naman yun sabi ko. Walang problema sa akin doon. Kaya yun, sabi ng asawa ko, hindi, bibigyan na lang kita kasi yung pagod mo. Sabi ko, hindi na, wag na. Sabi ko ganun kasi nagbibigay ka nga sa anak ko sabi ko ganun. Yun na yun, okay na yun. At least nalaman na natin na ganun yung ng ugali niya. Sabi ko, hindi na ako uulit. Sabi ko, Diyos ko, pagod na pagod kaya ako. Sabi kong ganun. Tapos ang galing pa niya mag-request ng ganito, ganyan, gusto ko ganyan. So, 'di ba? Tapos todo yung effort mo, tapos hindi ka babayaran. Sabi ko, kahit nga lang yung puhunan na lang namin ibigay niya Sabi ko, kahit wala nang bayad yun sa pagod ko. Kaso, Diyos ko guys, kahit puhunan, kahit ni 5 doling walang binigay. Kaya sabi ko, kala ko sa Pinas lang mayroong scammer. Dito din pala sa Amerika may scammer. So yun lang guys, kwento ko lang, experience ko about sa kapitbahay namin. Nakakatawa lang kasi. First time, na-scam na ako sa Pilipinas 2 beses. Kasi ako guys, madali ako magtiwala sa tao. Kaya siguro madalas din ako ma-scam. Listen learn na lang talaga sa mga mabilis magtiwala. Kaya minsan diyan din ako nakakakuha ng aral. Natututo ako sa ganyan. Pag may nanluloko sa akin, next time di ka na makakaloko sa akin. Ganyan na lang yung ginagawa ko. Ang hirap kaya, nakaka-disappoint kaya yun guys. Pero malay natin, may mas magandang ipalit si God dahil dyan. 'Di ba guys? So, okay lang. Kunting halaga lang yan kung tutuusin dito. Pero kung i-convert sa kahit papaano. Kasi sinobra-sobrahan ko yung gawa ko Yun lang guys. Bye.